Mga sisi, nung Sunday pa nga tong video na to, pero dahil wala ako talagang makitang oras o mahanap na oras para maisingit ang pag-voice over na to, inabot na naman ng 3 araw. Aamagin na nga to sa cellphone ko So buti na lang nakatulog na yung dalawang makulit sa gantong oras, di nakapag-voice over na si Ma'am May. So nakasanayan na kasi ng pamilya namin na every Sunday talaga yung bonding time namin. So after ng worship service sa church, diretso na kami sa pamimili. Ito lang naman yung bonding time namin, yung pamimili. Actually, ang pinakagusto kasi ng anak ko dito, yung kukuha lang siya ng candy at masayang-masaya na siya doon. At ako naman idadampot lang ng set of sushi. Ay mali pala. Delata lang pala. Delata lang ha. Take note, delata lang kukunin natin. At baka mamaya kung ano bang matampot natin, syempre kinuhanan ko rin yung baby ng Marie. Dahil yung naman libangan niya meriendahin araw-araw. At tingnan nyo naman yung anak ko, kung makagamit ng price checker, akala mo ang dami-daming pera at kailangan pang i-check yung mga presyo. Ay, huwag kayong ganyan mga sisi, pangiti-ngiti lang ako. Pero ang totoo yung balikat ko parang mababaling na sa bigat ng bitbit ko. Wala pang 5 minuto akong pagani-ganire. Palakad-lakad na may bitbit na ganito. Dinaig ko pang construction worker sa bigat ng bitbit ko. Ilang kilo na kaya tong batang to? At matindi yung dinulot sa akin ng lower back pain na yan. At sa mga sandali nga na to, ginawa na naman akong kutsyon ng dalawang to. Mamaya, nahulog pa nga ang pustiso. Mali, gummy bear pala. Kala ko pustiso na yung nahulog So, ayun na nga, amazed na amazed ako dito sa roundabout na to. Every time na dumadaan kami dito, hindi po pwedeng hindi ko iikot ang aking paningin. At pansinin nyo, bumili kami ng bigas. So, nagpakahirap ang batang ito. Pero ang ending, babalik ng asawa ko yung 2 sakong bigas na yun. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya rito. Mukhang pinagtitripan niya yung batang nagdala ng bigas Oo nga pala, naalala ko na. Meron nga palang ibang klase ng bigas na tinanong niya kung magkano. Napag-alaman niya nga na mas bumaba nga yung bigas na yon. So, nilipat na lang niya, pinalit na lang niya ng ibang klaseng bigas. Nice. O, diba kapag pamilyadong tao ka talaga, iisipin mo talaga yung kung saan ka makakamura. But anyway, thank you Lord pa din. Kasi, kahit nagmamahala na yung mga bilihin, hindi ka pa rin pinapabayaan ni Lord. Diba? Isang malaking blessing yun. At isa yun sa mga bagay na dapat natin ipagpasalamat. O paano hanggang dito na lang? Actually, ang pakay ko lang talaga dito is emptying gallery dahil hindi na ako makapag-record ng video dahil puno na nga yung memory ko. Isa nga pala sa mga bagay na natutunan ko ngayon sa video na to is yun nga, gratefulness. Maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Maliit man yan o malaki dahil nga sabi sa Bible, every good and perfect gift comes from above. One of the secrets para lagi tayong pagpalain ni Lord is matuto tayong magpasalamat. Ayan, nandito na kami. Thank you so much for watching at sa pagsama sa aming daily vlog. Maraming salamat. Bye!